Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, si mama. Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Yo! Kamag-anak na toxic, ayaw namin sa ganyan. Ibablock namin kayo sa Facebook. Ibablock namin kayo sa Shopee. Kasama ang Lahat team na! Pula! Pero Ray, teka lang ha. Kadugo mo sila ha. Di. Bakit may pag-unfriend na nagaganap? Dahil lang ba sa hindi pagkakaunawaan? Hindi ba, Team Puti? Walang hindi nadadaan sa maayos na usapan na may konting away dito sa Face to Face Harapan! Woo! Kausap na makakaintindi sa'yo, sila ang hanap mo. Magbabaw na ang ating harapang tagapayo. Talagay, payong pangkaisipan, Doktora Camille Garcia! Para magbigay ng payong pang-spiritual at washing machine, Brother June Bana. Ay, sige talaga. Sa kanya naman ang payong legal. Walang iba kundi si Attorney Lorna Campunan. Another day, another public service. Walang boses na maliit ang resolusyon sa mga problema ating makakamit. Nandito na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Roa! Sinong sisumama? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan. Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. O ano, good morning! Good morning! Hindi ba kayo na traffic? Ang dami na kasing mga Christmas sale, di ba? Pero bago mag-check out, bayad utang muna, ha? Nako, ayan na naman. Medyo malululong na naman tayo sa bisyo, alkohol, pagkain, kolesterol at utang. Ayan. Magpapasko tayong utang-utang free dapat. Para happy lang, gaya dito sa amin, walang patid ang Paskong Kapatid. Already? Lahat na masaya. Ang batid ang saya hatid. Feel nagniningning. Sa ating puso ay sama all together. It's the merriest. It's the brightest. Paskong Pinoy, the best, the best. Saan ka man ipagsigaw. Ate Coring, may nakita ako. May sarili siyang step. Ang ating sayawerong sasawer for today, si ate. Wow, wow, wow! Saya. Ang batid ang saya hatid. Sa ibang channel po siya. Ang alitan ngayong araw tungkol sa isang magtiyahin. Ang pamangkin kasing nakitira sa bahay ni tita ay hindi na raw nag-aambag sa bahay. Nakikitira lang. Oo, nang singilin at ni tita ang ambag niya, siya parawang nasabihang madamot na parabang ang gusto ng pamangkin ay I want to rent free. Yan talaga si Jeng, layas yan. Gabi na siya umuwi para kumain lang. Wala yan ambag, kaya lagi pinapalayas siya ni Gigi. Masyado yan si Gigi, talak ng talak. Maski may binibigay sa kayo niya si James, sinasabi niyang wala. Yung magtsahe na yan, araw-araw na lang namin naririnig nag-aaway yan.
Halos wala na silang tigil sa pag-aaway dahil yan si Jane. Wala laging ginagawa sa kanila. Kawawa na si Ate Gigi sa kanya. Ang totoo po niyan, kaya lagi wala si Jack. Laging nagdidiskarte na nangangalakal dahil si Gigi walang ginawa kundi magbubunganga, dadak ng dadak. Pag walang may tustos kay Gigi, then lagi nagagalit siya. Ang tiyahin at ang pamangkin na kanyang pinapaalis na, Gigi at Jing, harapan na. Ate Jing! Ate Jing! Ate Gigi! Ate Gigi! So teka muna, ikaw yung nagrereklamo. Po. Anong problema? Ito pong mamangkin ko eh. Tumira sa amin nung hinala siya nung nanay niya gabi na umuulan. Wala siyang matuluyan, tapos kumatok. Biglaan. Siyempre, hindi ko naman maano dahil pamangkin ko rin, hindi naman iba. Anak ng kapatid mo. Oo. So- Opo, naawa naman po ako. Kailan nangyari yan? Ito pong August. August. September. Okay, so kinuha ninyo. Ano naman po. O, ngayon tapos, ayaw nang umalis. Ayaw na po niya umalis sa bahay. Sa Alam mo kanya. kasi kung makikitira ka, di ba, Doc Camille, at ikaw naman ay nakakatulong, ikaw ang nagluluto, ikaw ang naglilinis, baka ayaw ka nang paalisin talaga ng tinuluyan mo. Siyempre may konsuelo May konsuelo, nagluluto ka pa. Kumikilos, O, ganun man. by candlelight. O, di ba? Pag uwi mo, ayos lahat ng mga hihigaan mo. Yes. Pero paano ba siya sa bahay niyo? Marami pa po yung upo niya, higa niya. Hindi mo siya kumikilos na maghugas o magsaing. Pag uuwi na, lalabas na lang. Alis na, oras na. Parang ako pa ang nakikisama eh. Ako pang nakikibagay sa kanya. Ilan kayo sa bahay? Dalawa lang po. O, kayong dalawa lang. Di po, yung apo ko po, tsaka siya. Apo mo at saka siya. Ikaw naman may trabaho ka. Sulput-sulput lang po sa sa Chinese cemetery. Lang, hindi naman totaling caretaker ako. Pag may Okay. nagpapalinis na. Naku, mahirap yung ganyan. O tapos siya, nakakatulong ba? Hindi rin din May po. ambag ba na, na pambili ng pagkain man lang? Minsan, wala naman siyang binibigay. Kaya, na ako nagulo na yung utak na naisip ko nang umano po sa inyo kasi nga yung ginagawa niya. So, ito walang trabaho. Doon lang po siya sa parking lang po siya eh. Parking. Naaawa lang din ako. Oh, iyak ng iyak. Naku, sana lumuha ka na ng pera. Mayaman na tayo dito ngayon. At least caretaker po siya ng bahay nila, libre. Ano ba, hindi naman kailangan i-caretake yung bahay. Stay in. Stay in? Wala Hindi nga siya. kasi nag-aaral naman yung apo eh. Opo. So wala namang tao dun eh. Wala. So, ang nangyayari, nagiging pabigat. Pabigat, oh. Imbis na magsikap, na makatulong, sa Tama. nakikitira lang siya. Bakit ba siya pinaalis ang nanay niya? Naway din siya ng nanay niya eh. Kaaway din siya ng nanay. Away din Dahil po siya tamad nanay. tunay. Tamad. Hindi natin alam kung anong punot dulo. Kakausapin natin itong si Jing. Pabigat ka nga lang ba talaga? Ano ba? Bakit pati nanay mo itinakwil ka? Merong kwento itong si Jing. Wala tayong panghuhusga. Papakinggan natin siya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Pakinggan naman natin ang sasabihin ni Jing kasi medyo matindi rin yung sinasabi at inirereklamo sa kanya. So, Jing, ano ba talaga? Una, bakit ka pinaalis ng nanay mo nung Agosto? Wala na rin po kasi akong kinikita sa ngayon. Wala kang kinikita. Dati meron. Meron po. Ano yung trabaho mo dati? Yung sa lang po ako yung... Kasi malakas-lakas pa ako eh. Waitress ako dati po. Ano ka? Waitress. Waitress? Opo. O tapos, ano nangyari? Nagdroga ka ba? Hindi po. Hindi. Sugal. Hindi rin po. Sigurado ka ba? Wala kang bisyo? Yossi po. Sigarilyo, ayun ang sabi ko sa iyo. So, sigarilyo, yun lang. Pero bakit hindi ka nagtatrabaho ngayon? Ay, mukha naman malakas ang katawan mo. Meron po. May sakit na po ako. Ito po yung kalahati ng bato ko. Tsaka balikat. O, ano meron? Masakit na. Tsaka eto, masakit na rin.
Ako rin, masakit na rin ang katawan ko. Hindi, ito lang po yung kalahati ng balikat. Ano ba, lahat naman tayo nananakit na ang katawan. Ito. Yes po. Hindi po, ito po, isang buwan na po. Isang buwan na. Isang buwan na. Baka ganun ka matulog. Oo, baka Hindi nasa- naman. Oo. Hindi naman. Teka muna. Hindi palusot na lang yan Sabi, hindi paghanap ng trabaho. Kailangan Ay, meron talaga- po. Meron. Paparking-parking po ako sa labasan. Ano? Parking. Opo. Tapos niyan, pagka wala walang kita kasi dumarami na kami ron. Ang ginagawa ko, nangangalakal po ako. Pagka nangangalakal ako, yan minsan nakakapagbigay ako sa nanay ko. Ay, nung hindi. Siyempre, ang akin lang naman dapat, unawaan lang naman. O bakit kina Gigi ka nakatira? Nanay ko kasi matanda na rin po yun. O ngayon? Iba-iba utak, iba-iba sinasabi. Minsan, ngingiti, tatawa. Ang takbo ko nga minsan Sabi ko, ano ba yun? Hindi kaya nasasabi. May kasama pa ba nanay mo? Matanda na. Dalawa na lang po kami. Pero doon po ako natutulog. Kunwari, pag wala pong toyo yung nanay ko, ang gagawin ko po, pupunta po ako doon. Doon ako matutulog. Pero pagka naggalit na naman, ayoko yung sa bahay po yung galit lang. Yung laging galit. Oo. Kasi siyempre tumatanda, Opo. Baka may demensya na yan, hindi mo pa alam. Hindi naman pala siya lagi natutulog kay Ate Gigi. Pag nagagalit lang to yung nanay niya. Alam mo, hindi naman kasi natin napipili kung sino ang kamag-anak natin. At saka, yan ay nanay mo, dalawa na lang kayo kamo. Sino pa mag-aalaga kundi ikaw? May mga anak na po ako kasi. Pumupunta nga po ako doon pagka eto bigas, eto ulam. So Minsan, meron ka ring anak, sabi mo. meron po nasa ama. Ilang taon naman yon? May mga asawa na. Okay. So, sinasabihan mo pa doon na madamot yung tita mo. Kahit pinatira ka na niya doon? Totoo ba yon? Minsan dala na lang po kasi ng siyempre, pagka walang isa, wala kang kinikita, isipin mo yung nanay mo, yung tiyahin mo, o kung paano ka makakapag-abot. Wala. Yun lang ang kaya ko. Yan lang ang Wala ka magnakaw naman ko. kailangang iabot kay Gigi kung doon ka na lang sa nanay mo nakatira. Di yun na lang ang tulungan mo. Yung nanay mo, palipatin mo kay Ate Gigi. Kasi magulang naman niya po yan, ma'am. Magulang naman niya. Yung Magulang nga kanya niya. Kaya nga. Nang inaano ko sa pag yan, wala akong sa kanya, galit pa siya. Damot mo naman. Mali nga Mali talaga yun Kailangan talaga bumalik ka doon sa nanay mo, patingnan natin yung nanay mo, alagaan mo, tapos dapat regular ang kinikita mo. Hindi pwedeng kung ano lang ang tumambad. Hindi ba? Ano tingin mo? Wala nga pong ganong kinikita ron. Dapat talaga nga, trabaho nga. Ang kaso, siyempre, yung bahay namin, gire-gire, kalahati. Hindi ko malaman kung ano gagawin ko Diyos ko, bukas pa yung bahay namin. Kalahati bahay, kalahati hindi, manananggal. Ate Jing, makisingit lang ha. Ang dami mong reklamo sa buhay. Ayaw mo lang talagang alagaan ang nanay mo. Kasi iniisip mo, ang laki ng responsibilidad mo. Tamang gagawin. Dahil nga, di ba, sinasabi mo kanina, matanda na, nag-iiba-iba na ang ugali. Naturalesa lang yon sa mga magulang habang tumatanda. Pero anak ka Iniluwan ka sa mundo. Binuhay ka niya. Nagkakatwirang ka lang, Ate Jing, ng ganyan dahil ayaw mong alagaan ang ina mo. Kaya pinipilit mo ang sarili mo dito kay Ate Gigi. Ang problema, ni maghugas man lang po ng pinggan, marunong po ba siya maghugas ng pinggan sa inyo? Marunong na po. Kaya lang pa, minsan lang. Pagka may toyo, tinamad, walang gagawin, walang kikilos. Hindi Kung asawa ka naghihiwalay ng kwarto pag tinutoyo, hindi na pa kaya. Attorney Lorna, kung gusto talagang palayasin ni Gigi, pwede, di ba? Pwede po. Pwede. Di ba po? Pwede po. Kasi parang dito sa trio, nakikinig kami sa story nito. Parang hindi credible yung mga ang daming excuses. Kasi yung masakit ang likod, lahat kami masakit ang likod namin dito. Pero nandito kami sa trio. Kaya nga. So, anyway, ang ibang nakakaalam pa ng alitan nitong magtiyahin, magsasalita na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Isa siya sa mga kapitbahay na nakakarinig
ng away ni na Gigi at ni Jing. Nako, Mau, humarap ka na. So, kapitbahay ka, Mau. Opo. Naririnig mo yung away. Opo. O anong sample ng away nila? Minsan sinisigaw sa Ate G sa kanya. Tapos minsan may binabato pa po May binabato? Sino nang babato? sa Ate G sa kanya. Sobrang galit niya siguro. Hindi niya nanaan yung sarili niyang batiin siya, ganun. Madalas po sila nagtatalo. Anong pinag-aawayan? Doon nga po hindi nga po siya nakakapag-abot. Dahil sa gawa nga po ng sa Ate G, wala naman kung pabanjing-banjing lang yung trabaho niya. Sa sementeryo, Correct. ganun po. Oh, so, ngayon, anong masasabi mo naman doon? Totoo lahat. Oh, totoo. Totoo daw. Opo. Opo lahat. Dali ka kausap talaga. Ang nakikita mo talaga, ito walang ginagawa. Opo. Paano mo alam wala ka naman doon? Hindi po, madalas po siya sa labas kasi. Nag-aantay po siya na meron marating na mga tricycle or mga kotse na pwede maki-parking para abutan po siya ng 20 pesos, mga ganun-ganun. Hanggang sa makaipon po siya. Kaya yun po, madalas ko po siya makita nasa labas. Ayun, sa parking, mahirap yun. Sunog ka pa sa araw. Opo. Hindi ba? Ito, isang dekada na siyang kaibigan naman itong si Jing. Para sa kanya, mabait naman daw itong si Jing. Ami, humarap ka na. Amijin. Ayan, okay. Ayan, Ate Ami, ikaw ay kaano-ano ka? Anong relasyon mo dito kay Ate Jean? Kaibigan ko po siya. Kaibigan. So ano naman pagkakakilala mo dito sa iyong kaibigan kung talagang kaibigan mo? Ano po, nagpapaparking po siya dun sa labas. Tapos talagang wala po siya matiran, ganun. Ano Wala naman siyang masasabi mo dito kay Ate Gigi na pinatira siya ng ilang taon? Ilang taon po ba Nanay Gigi mo pinatira ito si Gigi? Agosto. Agosto lang po. Ito lang. Wala. May kahit na pero wala talagang Oo, no? wala eh. Walang pagbabago eh. Ganun at ganun din eh. Nakakasawa na rin. Naman. Ikaw bilang isang kaibigan, Ate Ami, hindi mo ba pinagsasabihan si Jing na sa hirap ng buhay, kailangan talaga hindi tayo mananatili sa isang trabaho lamang? Kailangan talaga hahanap pa tayo ng ibang paraan para lang tayo ay mabuhay sa pang-araw-araw. Pinagsasabihan ko naman po na tanggapin muna yung ganyang buhay. Kaya lang, yung talagang away nila, hindi ko, kasi medyo naging kasama ko rin siya sa bahay. Ano masasabi mo kay Ate Gigi? Okay naman siya kasi nung time na parang kagaya niya ako na wala ring matira na kinupkup niya ako Kaya lang nung nalaman kong ganun yung pangyayari, naging ganyan. Buti na lang pala, hindi ako nagstay sa kanya ng matagal. Kung nagkaroon sila ng problema, siguro, wag nang umabot sa na ganyan na pinapalaya siya, ganyan. Nakakarinig Kasi ka Ate ng hindi Ami, magandang subukan mo salita. kaya patirahin sa bahay mo si Jing at ganyan ang ginagawa. Ikaw kaya, hindi mo kaya yung paaalisin. Hanggang magsasawa. Diba? Oo, Team ganun. Puti! Hello! Go! Diba? Tama! Tama. Ikaw lahat ng Depende po gumagastos. Oo. Wala. Klase po kasi yung Paano siya uuwi? Wala nga din daw siyang Opo, bahay. ganun din po. Kaya nga talaga magkaibigan kayo. Best friend sila. Wala ka rin bahay? Meron po sa Ngayon Tondo, meron. sa magulang ko. Kaya lang, nagka-problema po ako dito. Nagkasunog yung tinitira ng anak kong bahay na parang hindi ko po in-stay. Kasi wala yung tatay, nakakulong po. Nakakulong. Yung asawa Tapos mo. meron din pong problema sa bahay. Yung magulang ko medyo, hindi po, hindi po kami magkaintindihan. Okay. Wala ka namang bisyo. Wala naman po. Parang meron. Talagang stress po. Sobrang stress or depressed. Okay. So, ito naman ay pinag-uusapan lang natin. Wala tayong panghuhusga. Pero ang gusto kasi natin lahat umayos. Kailangan lahat umayos. So, tingnan natin kung ano ang pwede nating hanaping solusyon. Palagi ko, mauuwi ka dun sa nanay mo. Yan lang ang paghandaan mo talaga. Oo. Ang problema, yung kalahati daw ng bahay, giba. Giba. Oo. So, tingnan natin kung ano pwede natin gawin. Pinapaalis pero ayaw umalis. Anong gagawin natin? Baka kayo may mga solusyon. Papakinggan ko kayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, Ryla
at Carol, anong masasabi ng inyong mga sausawero at sausawera sa Team Puti? Ate Jean, total, meron ka pa naman nanay. Bakit di na lang si nanay mo muna yung pagtuunan mo ng pansin kaysa makitira ka sa iba? Kahit ganyan na konti lang yung nagiging sweldo mo sa trabaho mo, pagkasyahid mo. Para sa nanay mo rin yung tsaka sa'yo. Huwag kang aasa sa kamag-anak mo. Kahit sarili mong kadugo, hindi ka pwedeng pagtiyagaan kung ganyan ang ugali mo. Tama. Hello po sa lahat. Ate Gigi, ang masasabi ko lang, siguro naman meron naman kayong dating pinagsamahan, di po ba? Siguro naman, sa nakikita mong sitwasyon ni ate, nandun yung nakikita mo na may pagkakamali siya. Siguro naman, ma-right ka naman na ituwid naman kung anong man yung pagkakamali niya. At syempre, papayuhan niyo dun po siya nang naaayon sa kanyang sitwasyon. Yun lamang po. Okay, so 28.8% daw ng mga bahay-bahay sa Pilipinas kinukonsiderang parang extended o multi-family household. Ayan. Kasi mataas nga naman ang gasto sa bahay, pagbabago ng ekonomiya, hati-hating responsibilidad, pero dapat may hati-hating responsibilidad. Hindi pwedeng makikitira ka lang ng libre lahat. Okay, Doc Camille, paano matutulungan yung mga kagaya ni Jing na baguhin ang ugali at maging responsableng tao? Ay di unang-una na dyan, aaminin kung merong bisyo o wala, right? Yun na nga eh. Oo. Alam niya, ang sigarilyo, isang stick, 10 piso. Ewan ko na kung paano niya na-maintain yun eh. Oo. Dahil kasi malaking factor yun. Ang una kong nakikita dito, pinapakita mo na parang wala kang pag-asa, wala ka ng kakayahan, wala kang ambisyon. Yung sinasabi mo na frozen shoulders o yung sinasabi na masakit na balikat, ang dali-dali niyan. Pumunta ka kahit sa public na ospital, pwedeng bigyan ka lang ng pampahid dyan or yung mga tinatawag na pain relievers kasi hindi ka naman na-stroke. Yan ay talagang nangyayari sa mga pagtumatanda or walang ginagawa. Kaya, ang sinasabi doon, anong sasabihin? Pag rehabilitation, i-exercise nyo yan. Kasi pag in-exercise nyo yan, mawawala yan. Pangalawa, tapos yung pinapakita mong sinasabi mo, yung bahay nyo, ganito. Alam nyo, ang bahay, pag hindi tinitirhan ng talagang may pag-ibig, hindi yan nagiging tahanan. Kaya, ang nangyayari, yung nanay mo, kahit sabihin mo pa talagang kaso nagulat ako, ate ko rin 70 years old lang yung nanay niya, yung mga kasama ko dito mas may konting edad. Ay, binuko niya. Pero tignan niyo naman. Naglag. Pero 20 years younger. 20 years younger. Diba? So nakikita nyo na hindi kinakailangan na sabihin mo porke mainit yung ulo ng nanay mo, ganon. Hindi. Dahil kasi tayong mga anak, dapat marunong magpasensya. Pangalawa, tatandaan mo, palagi tayong may respeto sa mga nakakatanda sa atin. Yun siguro yung nakakalimutan mo, yung respeto sa mga magulang para sa ganon, maintindihan mo yung sitwasyon mo. At hindi pa pwedeng sasabihin mo puro, napansin ko nga kanina, di ba ate ko rin, amin lang siya ng amin na, oo, totoo. Pero hindi mo pinapakita na anong magiging responsibilidad mo at anong gagawin mo. Siguro, pagdating sa ganyan, punta ka sa amin, tutulungan kita para magkaroon ka ng motivation o kaya kahit pa paano mabigyan ng pagkakataon na pero hindi ka na mabibigyan ng bahay dahil kasi kalahati lang yung bahay. So sana maintindihan mo yung motivation ng kinakailangan dito, ate ko rin wala kulang na kulang. Oo, parang kulang sa motivation kasi nga walang ginagawa. Yes. Ano yan di ba cycle? Pag may ginagawa ka at may kinikita ka, maganda ang tindig mo at Yes. maganda ang pakiramdam mo sa sarili mo. Attorney Lorna, ano ang tamang kasunduan kapag may makikitira sa'yo? Alam mo, mahirap din yun. Nanay, yung ginagawa mo, na bigla ka lang kukup-kup. Ng parang pusa o aso sa kalye. Talagang dapat may kasunduan. O sige, walang renta. Pero ikaw na lang ang magsabi, Attorney Lorna. Kasi sa situation na ganyan, ang nakikita ko, meron kang bahay at meron kang inalagaang apo. Ikaw naman, meron kang bahay na kalahati at merong nanay doon. Siguro ang practical solution, magsama na lang kayo. Ikaw at yung nanay mo, magsama na kay Gigi at tumulong kayo doon. Kasi
imbis na magpagawa ka pa ng sirang bahay, yung panggawa mo ng sirang bahay, tumulong ka na lang mag-support. Kasi, kawawa naman ang mami mo, 70 years old lang. And then, ang solution dyan, mag-usap kayo, ito, ako nang bahala sa electricity. Parang mag-asawa kayong dalawa, di ba? Ako nang bahala dito sa electricity, sa tubig. Ikaw nang bahala dito sa pamalengke, ganyan. O sa pagkain, no? Maganda kasi hindi naman kayo stranger sa isa't isa. Magkamag-anak kayo. Pag-usapan nyo. Paano yung gastusin sa bahay. At yung pag-alaga sa apo na maliit na po, at sa nanay na matanda na. Kamag-anak naman kayo. Yun ang practical solution. At in the end, mag-aaway kayo kung walang magtratrabaho. Pareho dapat kayong magtrabaho. Siguro yun doon makakatulong ang face-to-face. Ayan, okay. Sige, subukan natin, ha? Susubukan natin. Ang pagtulong ba ay may hangganan, Brother June? Meron, Ate Kuring. Tutulungan kita, pero gusto ko makita na tinutulungan mo rin ang sarili mo. Kasi pag hindi mo tinulungan ang sarili mo at umasa ka na lang sa akin, parasite ka. Kung parasite ka, magsasawa ang tao sa'yo. Ito yung sinasabi ko, Ate Kuring, sa ating tao, walang unconditional love. It does not apply to us. Ang unconditional love sa Diyos lang para sa atin. Tayo lagi tayong may hinahanap kapalit ng pagmamahal ko sa iyo. No? Hindi po pwede yung ginagawa ni Jing. Jing, pasensya ka na ha. Sa'yo lang iinog ang aking opinion at advice. Kay Gigi, congratulations. Pinakita mo yung pagiging mabuting Kristiyano mo. No? Na tumutulong ka. Pero nauubos ang pagtulong mo. No? Saan ka naman nakakita kasi ng kasama mo sa bahay na hindi man lang magwalis, hindi man lang magluto, maghugas ng pinggan, hindi na nga nakakapag-abot, mauubos talagang pasensya. Jing, lahat ng problema na inihaharap sa'yo, may dahilan ka, may katwiran ka. Kesyo masasakit ng katawan and everything. Lahat may alabay, no? Hindi ganyan ang buhay. And I'm telling you, walang magtsatsaga sa'yo. Pag-isipan mo kung paano mo mababago ang takbo ng buhay. Mangarap ka, anak. Mangarap ka, napakabata mo pa. Mangarap ka kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo at kumilos ka. Huwag lang puro pangarap. Kumilos ka. Finally, huwag mong pabayaan ang nanay mo. No? At the age of 70, baka may nararamdaman na rin siya sa katawan niya. Pero walang ibang magkakalinga sa ina kung hindi ang anak. And thank you, Trio Tagapayo. Magpapasko ba si Jing sa bahay ng tita Gigi niya o talagang babalikan na niya ang ina niya na kailangan din siya bilang anak? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Okay, parang ang nakikita lang talaga natin dito ay tulungan silang magkaroon ng hanap buhay. Ano? So, una, meron naman daw siyang senior benefits na matatanggap na. Pa-check up natin yung nanay mo kung anong diferensya, kung may diferensya na sa pag-iisip, di ba? Para maintindihan mo rin siya, hindi yung pagka nabubuisit ka, lalayasan mo na lang. So, para may mag-alaga sa nanay mo at meron ka rin kabuhayan, kapwa sila bibigyan natin ng kabuhayan. Kasi sa kabuhayang maliit na yan, pwede ka mag-3 hanggang 500 piso na kita araw-araw. Kung marunong kayo magpaikot. Pag ginastosin nyo lahat, ubus na, tapos na ang buhay. Di ba? Okay. So pareho kayong merong kabuhayan. Meron ka ng pantustos. Hindi ba? Para sa pangangailangan din ng nanay mo, umalis ka na kina Gigi. Kasi isa ka pang papakainin nila doon eh. So at least ito, papapakain mo na rin yung sarili mo. Para naman ma'am kumain yan. Malakas kumain. Maya-maya, kape. Ayun lang. Maya-maya, yung kape. Iba ka talaga, Jing. Iba ka talaga. Ano talaga? Walang matitiri. Mayat-maya. Una, masama yung panay-kain. Oh, di ba? Alam mo, mabibili mo na yung sarili mong kape, magtrabaho ka. Totoo nga, ha? Lalabas, papasok. Ay, lalabas, konti kape. Oo. Dahil, kanin ka ba dyan ulam? Ayan, patay na naman. Okay. Mamumulubi.
Day, wag ka nang sumagot. Okay. Kasi dapat nga magpasalamat ka. Pinatira ka niya doon. Bait ako sa kanya, man. O yan na nga. Alam, abuso na, sumobra. Kaya nga, tinatapos na natin yung galit na yan kasi Pasko na. Diba? Kaya magbati na kayo. Kailangan magbati kayo para para maaginaldohan namin kayo. Kasi hindi kami nabibigyan ng aginaldo dito hanggang hindi nagbabati. Sige na. Ako pa aano sa'yo. Ikaw ang tumayo. Gigi, ikaw dapat ang lalapit. Kaya Ate Gigi, ikaw talaga. Ano? Jingle bells, jingle all the way. Nambad siya talaga, hindi ako. Kaya nga, may talaga rin. Ayan, iyak ka ng iyak. Kung yung iniiyak mo ba namang yan, pera ang niluluha mo. Mayaman na tayong lahat dito, huwag ka nang umiyak. Kasi bibigyan ka namin ng pamaskulubo! Yay! Sa Ayan face to na. face! Si Ate Ching nakalibre pa ng bigas. Si Perla sa Ate Ching. Alam po ninyo, kapag tayo ay nawawalan ng pag-asa na umasenso sa buhay, kadalasan sa hindi, ito ay sa ating sariling kagagawan. Ang kumpiyansa sa sarili at tindig sa buhay ay nagsisimula sa pangarap, sabi nga ni Brother June kanina. At syempre, pagka may pangarap, dapat ay may plano. At kapag nagkaplano, kailangan aksyonan ang plano. Hindi puro pangarap lang at plano. Simulan po ninyo na sa paghahanap ng trabaho o ikabubuhay ng regular. Napakaganda po ng pakiramdam na tayo ay nagtatrabaho, kumikita at kinakaya ang sarili hanggat sa kayanin na natin na tumulong sa iba. Ulitin natin mangarap, planuhin ang pangarap, aksyonan ang plano. Iwas bisyo, kayanin ang sarili at tumulong sa kapwa. Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Okay, picture tayo ha. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sapo na saputi, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Nag-anak si nanay pero hindi naman inaalagaan ng mga anak. Hindi ko po inabandono yung mga anak ko. Bibihira ka lang. Kung inabandono ko yung mga anak ko, hindi ko sila mapapag-aral. Mapapag-aral mo sa 200? Kunin mo dahil ikaw ang nanay. Obligasyon mo yun. Hindi naman niya obligasyon yun eh. Responsable ka sa dalawang anak mo sa una.